Huwag na kayong tumawag ng tricycle. Kaya ba din, no? Tatawag lang sila ng tricycle. Huwag na kayong tumawag ng tricycle. Ako na bahala sa inyo. Sige, mahit ko yan. Kinakailangan. Pero kung kaya natin ayusin yan dito, ayusin na natin yan dito. Di ba, problema yan, Pindo, di ba? Maraming tulog, ba't yung battery yan? Kailangan natin. Kung sa Liston mo tayo, di dapat dito tayo dumasa kami lang. Traffic na eh. Ha? Traffic. Hindi, labas tayo ng ano? Labas tayo ng G5. Eh dito sa ano, pinagsama. Oh. Tapos sa Acacia. Okay, sige, unahan muna. Slide mo na yan. Sakyan mo pa rin. Yes. Huwag kang mag-alala, walang bayad yan, libre yan. Ako bahala sa inyo. Servisyo ko yan para sa inyo. Walang natalian, slide ko yan. Ay, kapula. Oh. Kasi. Manigas to. Bigat na din niya. Pag dito nga may sipay. Sige nga. Dito ka nga. Alisin mo muna to. Bunti ka. Dito ka. Sige. Sige, sakyan mo na. Muna ka na ba eh? Muna ka na. At yan mga katopa, kung nakita nyo mga topa, inumpisahan ko na ang pagtulak sa kanilang e-bike mga katopa. Pero bago yan nangyari mga katopa, nadaanan ko na yan mga katopa. At tumigil ako sa unahan mga katopa dahil nakita ko na hinahatak nila ang e-bike. Bali mga katopa, sa ganyang pagkakataon o sa sitwasyon na yan. Bali mga katopa, nasikita ko ngayon. Yun yung isa. Slide ko sa papuntang Bistamol. Wag na wag nyo talagang hahatakin ang inyong mga motor. Dahil unang-una mga katopa, may sisirain siyang pisa sa loob ng makina. At yan ang iniiwasan natin mga topa. Imbis na isa lang ang problema, magiging doble na. Dahil may sisirain siyang pisa sa loob ng makina. Titigil na tayo. Wag ka-apply na apply ng ha? Bali sa pagkataong yan mga topa, sinabi ko na sa kanya na wag na siyang gumamit ng brake. Bangga kung bangga. Kasi kung narinig nyo mga topa, maganit ang brake niya mga katopa. Ibig sabihin yan mga topa, kahit dahan-dahan lang siyang pagtakbo mga katopa, makapag-brake pa rin siya. Alam ko na nagtataka kayo kung bakit makapag-brake pa rin siya, samantalang sinabi ko naman na wag na siyang mag-brake. At sinabi ko na rin sa inyo mga katopa na maganit ang kanyang brake. Kumbaga, nakahawak, nakahold palagi. Kumbaga sa Senado at Kongreso pa mga topa, merong abstain. Ganon din sa brake mga katopa. Meron din yang abstain mga katopa. Huwag kang humawak sa gamitin ang brake mo. Ibig kong sabihin mga topa, huwag apply ng brake gamit ang kamay. At kung nakikita nyo dyan mga katopa, napaahon yan mga katopa. Paahon yang lugar na yan. At ang aking sinisipa mga topa ay e-bike na 3 ang gulong. Pero bago yan mga katopa, bala ko talagang ayusin na muna yan. Pero dahil lubat ang battery niya mga katopa, wala akong magagawa kundi itulak ko siya hanggang sa makauwi siya sa kanila. Dahil ang unang-unang sinabi sa akin mga katopa ay preno ang problema. Kaya ang sabi ko sa kanila, ayusin natin yan at itabi mo. Pero dahil may isa pang problema mga katopa, ang kanyang battery mga katopa ay lubat, kundi no choice ako mga katopa kundi itulak ko siya pauwi sa kanila. Kaya kung nakita nyo kanina mga katopa, paahon yun mga katopa. At ngayon dyan mga katopa ay palusong na yan o pababa mga katopa. At dito siya ngayon mga katopa mag-apply ng preno niya mga katopa.
Pero dahil nagawa ko yung aking gustong gawin sa e-bike niya mga katopa, para mag-release yung preno niya mga katopa, ang ginawa ko mga topa ay hinayaan ko na siyang mag-apply na kanyang handbrake. Pero mostly mga topa, gumagamit din siya ng foot brake. Baka nagtaka kayo kung ano ang ginawa ko para mag-release yung kumakapit na brake. Basic yan mga katopa. Meron yang tighten and loosen. At ang ginawa ko mga topa ay ang loosen way of method. At yan ang hindi alam ng mga technician mga katopa. Kung paano ko yun ginawa, nasaglit lang. Alam ko, napansin niya at nakita niya na hinawakan ko yung e-bike niya at hinata ko pabalik. Bali, napaka-basic lang nun mga katopa. Ganun lang ang gagawin nyo, hatakin nyo lang pabalik para matanggal yung mga tinga-tinga niya mga katopa. Okay. Tumulan mo, pababa. Bali mga topa, pinatimunan ko na yan sa kanya mga topa. Nasa kanya na yan kung gagamitin niya ang handbrake o foot brake mga katopa. Okay. Dito ka rito. Ang mahalaga, na-release ko na yun mga katopa. Para hindi siya maganit kapag sinipa ko na siya papunta at pauwi sa kanila. Kasi meron ka talagang i-release doon mga katopa. Kumbaga ibibitawan mo siya. Kaya nga tighten and loosen, pahigpit at paluwag. Para hindi ako mahirapan sa pagtutulak sa kanya mga katopa. Dahil natanggal ko na yung tinga-tinga at ang kiki sa Bisaya. Kaya kung napansin niya, kahit na maganit yung kanyang brake, ang bilis ng tulak ko sa kanya. Dahil napaluwagan ko na siya mga katopa. Baka nagtaka kayo kung paano ko siya naluwagan. Ganito yun mga katopa. Ang brake kasi, sabi ko na nga kanina, di ba? May tighten and loosen yan. Yung loosen ang pipiliin nyo, wag yung pahigpit kasi di tatakbo yan. Kaya ang gagawin nyo, atakin nyo lang, pabalik, luluwag yan. Imposible naman kung hindi nyo pa naintindihan yun. Tinagalog ko na nga, hindi na ako gaano pa gumagamit ng mga technical terminology mga katopa. Para mas lalo nyong maintindihan. Kasi kapag gumamit ako ng technical terminology mga topa, siguradong hindi nyo maiintindihan at bihira lang ang nakakaintindi kung hindi engineer o engineering. Kaya kung napansin nyo mga topa, parang hindi maganit ang kanyang e-bike. Well, sinabi ko na nga mga topa na nagawa ko na natanggalin ang tinga-tinga o di kaya naman ang kiki. Dahil kapag hindi nyo yun na-release mga topa, sigurado kayo ang mahihirapan at ngawit na ang inyong mga paa. Kumbaga sa pelikula pa mga topa, release the kraken. At kung sa bakbakan naman mga topa, unang-una mong tatanggalin dun, yun yung pinakamataas sa kanila mga katopa para mawala sila sa plano. Kumbaga, eliminate the desalination para magawa mo ng maayos ang task mo at ang iyong mga obstacles and hindrances ay easy na para sa'yo. Kasi ang preno mga katopa, especially kapag mayroong mga caliper yan mga topa, kapag humigpit yan, higpit talaga yan. Pero ang gagawin nyo dyan, kahit wala kayong tools na ginamit dyan, luluwag yan. Basta tama ang paggawa nyo at ang proseso. Sa madaling sabi, hindi bara-bara ang inyong paggawa kahit sa simpleng paraan. Dahil kapag bara-bara ang inyong paggawa sa simpleng paraan, sigurado yan, kayo lang din ang mahirapan. Pero kung may duda kayo sa sinasabi ko, well, ganito ang gagawin nyo. Gamitan nyo ng plasko, bukayin nyo. Saglit lang yan. Magtatago at naiiya na dyan ang piston. Kaya kung may duda kayo sa sinasabi ko, ganon ang gagawin nyo. Gamitan nyo ng plasko para yan bumuka. Dahil ang piston, yun yung sa tuser niya, mga katopa. Kumbaga sa volleyball pa, yun yung tuser. Pero dahil ako ang gumawa mga katopa, hindi ko na kailangan pa
ng flat screw. Pero kung hindi nyo kaya yung ginawa ko mga katopa, gamitan nyo ng flat screw para yung piston bumalik at magiging open ulit ang caliper at may freewheel ang kanyang disc plate. Disc plate yan mga katopa. Yan yung tamang termino dyan mga katopa. At hindi yan plato-plato mga katopa. Tandaan nyo hindi yan plato-plato kundi disc plate yan. Yan ang tamang tawag dyan, disc plate. At sa parting yan mga katopa, kung nakita nyo habang tinutulak ko siya mga topa, ang luwag ang bilis ng takbo namin. Dahil nagawa ko na mga katopa ang dapat kong gawin kahit na wala akong tools na ginagamit. Dahil alam ko mga katopa ang paraan kahit wala akong tools na ginagamit. Pero kung may duda kayo sa sinasabi ko mga katopa, simple lang yan. Kung ano ang sinabi ko kanina, yun din ang gagawin nyo. Gumamit kayo ng flat screw at bukahin nyo para sigurado. Kaya kung napansin nyo mga katopa, ang aking pagmumuka dyan mga katopa ay hindi nyo nakikita na nahihirapan ako mga katopa. Dahil from the beginning mga katopa, sinipa ko siya pero maganit. At kagaya lang din ng sinabi ko mga katopa, niluwagan ko without any using kind of tools. Para hindi ako mahirapan mga katopa sa pagtulak sa kanya from South Signal going to Tipas. Here in Taguig City mga katopa. That is under the vicinity of Taguig City. At ito pa mga katopa, tandaan nyo kapag inupin nyo yung disc plate mga katopa using flat screw, titingnan nyo palagi ang piston kung disim pa rin ba siya, kung walang nagbago, kung walang nabingkong. Then check brake, hold and hold and hold. Tingnan nyo kung nag-release ba. Wala kasi amin, hindi ko ba eh. Kaya naman, dinito ka eh. Tingnan nyong maigi kung nagre-release ba ang piston. At kung nagre-release naman ang piston, at kung kailangang i-bleed, at kung kaya nyo i-bleed, i-bleed nyo na. Para nakasigurado kayong may preno kayo. At kapag okay na, pwede na kayong bumiyahe. Nasa nyo? Nasa loob. Yan, tayo muna ko. So, ganun ang gagawin nyo mga katopa kapag nawalan kayo ng preno. O di kaya naman magalit ang preno nyo. Pagod na. Yung kanyang ano? E-bike. Galing sa sate galing? South Signal. Sa South Signal kami galing mapuntang Bilyang Hilina. Bilya Inghalina sa Tipat, Taguig City. Ganun kalayo ba diba? Pero para sa akin hindi ko iniisip yun katopa. Ang sa akin gusto ko makatulong. Hindi ko kailangan ng parangal. Hindi ko kailangan ng award. Ang kailangan ko ang makatulong sa kapwa. At sila yun. Isa sila sa mga katulong. Hindi ko kailangan ng award, hindi ko kailangan ng parangal. Hindi ko kailangan ng pagdudan. Ang gusto ko, makatulong. Bali mga tropa, itong e-bike na to, hinatak-hatak na to ng isa lang e-bike. Di ba? Oh. Yan ang tropa natin. Alam niya yan kasi siya ang dala niyan. Hinatak-hatak na yan. Sabi ko, masisira yung motor nyo kapag hihatak-hatak nyo yan. Dahil merong mga gear dyan na magbibigla sa loob ng e-bike. That is electrical. Pero meron diyang part na mechanical din. Kaya yun ang madalas masisira. Kaya kung nakita kayo ng motor o e-bike na katulad yan na hinihila, huwag nyong hayaang hihilain dahil masisira ang inyong mga motor. Dahil mabibigla ang gearing ng mechanical. Lalong-lalo na ang cam followers at ang camshaft. Bali mga tropa, yan yung motor ko mga tropa. Yan yung baon-baon tong motor. Lahat ng motor ko mga tropa, lahat yan roasting. At yun na mga tropa, maraming salamat sa inyong lahat. At kung nagustuhan nyo ang video ko, please palambing naman ng inyong mga follow, like, and share. Dahil malaking bagay yan para sa aming mga content creator. At nang may pagpatuloy ko pa
ang aking ginagawang assistant sa daan. Kagaya ng mga sinabi ko nung una, this is not for content only. Dahil ginagawa ko talaga to noon pang hindi pa ako content creator.